Okay. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala man la nabiyya ba'da alladhi hamala liwa'ad da'wa wa ballaga risala wa adda al-amana wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi salawatullahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Warahmatullahi wabarakatuh. Sandali lang po. Okay. So, alhamdulillah kahapon ay ating nakuha ang ikaapat na tafsir ng Surah Yusuf, mga kapatid sa panampalatayang Islam. At bago natin lisanin yan, meron lamang akong nais na napakahalagang punto dito at obserbahan sa ikaapat na aya. So makikita natin dito kung ating papansinin, mga kapatid sa panampalatayang Islam. Okay? Na kung kaya, ano ang nakita ni Prophet Yusuf alayhi salam bilang review? Ang nakita niya ay walang iba kundi ang 11 mga bituin. Okay? At saka yung Shams at saka yung Qamar. Ibig sabihin ang araw at saka ang buwan. Alam natin yan kung sino yung mga tinutukoy dito. Makikita mo dito yung bituin, yung mga bituin na yan na 11 na mga bituin at saka yung araw at saka yung tinatawag na buwan. Ang tanong, sila ba'y may mga isip? Of course, the question is wala. Okay? Walang mga isip ang mga ito. Hindi katulad natin mga tao, mayroong mga isip. Okay? So, anong punto dito? Makikita nyo dito, mga kapatid, kasi pag ating mumuni-munihin ika nga at ating bubulay-bulayin yung mga aya, nakakamangha. Subhanallah. Kaya dito, subalit ang ginamit ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na word na kung saan ay sajidin. Okay? Ra'aytuhum. Hum at saka sajidin. Hindi bagat itong hum na ito. Okay, at saka yan sajidin. Saan tumutukoy ito? Tumutukoy ito sa tinatawag na akil. Ibig sabihin ng akil, may isip. Right? Itong bituin araw at saka buwan, ghayro akil. Ghayro akil. Anong ibig sabihin ng ghayro akil? Walang isip. Inanimate object, kumbaga. Inanimate ba? Tama, right? Correct me if I am wrong, mga kapatid, ha? Okay. Inanimate object. Tama ba yung sinasabi ko na English term na Correct po. Okay. Barakallahu fikum. So, yun ibig sabihin ay inanimate object. Samantalang, itong hum na ito, mga kapatid sa panampalatay, ginagamit lamang ito sa tinatawag na akil, sa may kaisipan. Higit lalo ang sajidin. Kasi ang sajidin, ngayon kapag halimbawa itong hum na ito, sajidin, i-apply natin sa mga between talaga at saka araw at saka buwan. Yung hum dito magiging tinatawag na supposedly magiging ha. Kasi magiging pambabae na siya pag maramihan na ang object. Okay? Then sajidin magiging sajida. Sajida. Magiging tinatawag na sajida. Sajida. Okay, or sajida or sajidat. Pagbarami, sajidat. Okay? But of course, sajidat, kapag akil pa rin siya, papasok pa rin siya sa akil. Na kung kaya sajida. Ang tama ay sajida. Kapag inanimate object yung pinag-uusapan. So, ibig sabihin, subalit, bakit ginamit ng Allah Subhanahu wa Ta'ala dito yung tinatawag na, yung damir, yung pronoun na para sa may isip at saka itong sajidin o sajida para sa mga may isip. Yung sajda, yung pagpapatira pa. Yung tinatawag na pagpapatira pa. Okay? So na kung kaya, ano ang rason, mga kapatid, sa panampalatayang Islam? Diba? Kung ating pagbubulay-bulayin, mga kapatid. Sapagkat bakit? Dahil nakita ni Prophet Yusuf alayhi salam nakita ni Prophet Yusuf alayhi salam sa kanyang panaginip, bagamat ang nakita niya ay inanimate object, pero yung gawain nila ay gawain ng may isip.
Nagets niyo po yun? Okay? Ulitin po natin ha. Nakita ni Prophet Yusuf alayhi salam itong mga between araw at saka buwan na kung saan inanimate object. Subalit ang ginawa nila na kung saan ay ang pagpapatira pa ay gawain ng may isip. Gawain ng tao. Subhanallah, gawain ng may isip. Kaya naman, tinakbir, in-express ika nga sa tinatawag na preposition o sa damir at saka sa tinatawag na word bilang may isip. Kaya nga rahaytuha li sajidin. So nagis po 'yon? Okay. So kaya yung mga kapatid, yun ang nakakamanghamanghang. Kaya nga yung Quran, subhanallah, nakakamangha siya. Wala kang makitang aklat sa buong sandaigdigan. Wala kang makita sa na aklat sa buong sandaigdigan, mga kapatid, sa panampalatayang Islam na ang tanging reference ika nga. Okay, wala kang makitang mga yung bang mga banal na kasulatan o kaya yung mga sabihin religious book ika nga naging sandigan at naging reference ng language maliban lamang sa tinatawag na Quran. Kaya nga pag nag-aaral ka ng nahwu, nag-aaral ka ng sabihin natin ng sarf, babalikan mo kung papaano yung construction ng grammar sa tinatawag na Quran. Kasi ito yung ating proof, ito yung ating reference ng ating pagsasalita ng Arabic, walang iba kundi ang Quran. Okay? So yun po yung mga kapatid sa panampalataya. Kaya nga't pag kayo tinanong, halimbawa, bakit ang ginamit na expression ika nga sa ra'aytuhum li sajidin ay gamit para sa mga, it's a form para sa mga tinatawag na may isip, na samantalang walang isip ang nakita ni Yusuf sa kanyang panaginip. Okay? Ang kasagutan, dahil ang kanilang ginawa, which is pagpapatira pa, ay gawain ng may isip. Kaya ito ay ginamit ang expression doon sa tinatawag na may isip. Okay? So yun po yan ha. Ito lamang ay lamang po bilang inshallah subhanahu wa ta'ala. Kung pag sa ganun magkaroon tayo ng idea. Na pagkatapos mga kapatid sa panampalatayang Islam, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Okay? Qala ya bunayya. Sabi ni Prophet Jacob alayhi salam, which is tatay ni Prophet Yusuf alayhi salam. Qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Inna syaytana lil insani aduwwum mubin. Okay. So sinabi ni Yaqub alayhi salam sa kanyang anak na si Yusuf alayhi salam. Qala. So dito mga kapatid ay inutusan ni Yaqub si Prophet Yusuf alayhi salam na itago Okay. Naitago ang kanyang panaginip, ikubli ang kanyang panaginip upang maiwasan ang masamang pakana ni Shaitan. Upang maiwasan ang pakana ni Shaitan. So sinabi ni Prophet Yaqub alayhisalam, ni Jacob, sa kanyang anak na si Jose, na si Yusuf alayhisalam, ya bunayya. Okay? Ya bunayya. Ang ya bunayya, dito mga kapatid, ya bunayya, ang ibig sabihin ay tasgir, ibn. Ang ibig sabihin ng tasgir, okay? Tasgir. Tasgir ng salitang ibn. Ng ibn. You know? Tasgir ibn. Ang tasgir o ibn, ibig sabihin ay sa English term is diminutive form. Ito yung pagpapaiksi ba, parang paano ba? Pagpapaikli. Ng isang salita. Malinaw? So ibig sabihin dito mga kapatid, yun yung bang sweet words, yun mga ya bunayya. Sa halip niya ya ibni. Okay? Ya bunayya, ibig sabihin ay tinawag siyang ya bunayya dahil sa pagiging musmos at batang edad ni Prophet Yusuf alayhi salam. Kasama nito yung yung compassion ika nga, kasama dito yung awa at habag ng kanyang ama sa kanyang anak. Kaya man ya bunayya. Diba kapag kayo ay natin pwedeng sabihin yung mga anak na matatanda na ya bunayya, parang hindi akma. You know? Kasi yan ay tasgir. Ya bunayya. Dahil parang angkop, ika nga sweet words, na sweet na tawag ng mga magulang sa kanyang tinatawag na sabihin natin kanyang mga anak. Kat ya bunayya,
La taksus. La taksus. Ito ay la. Ang la dito ay nahiya. Bawal. Ipinagbabawal. Okay? Wag. La taksus. Wag mong sabihin ang panaginip na ito. La taksus. Malinaw? Now, ang taksus, mga kapatid, ating maano lang, may singit lamang. Ang taksus from the word kasas. Diba? Kasas yan. Akusu alayka kasas. Ahsanu kasasin. Kasas. Ang kasas, anong pagkaiba ng kasas at saka, okay, sa tinatawag na kisas? Yan. Kasas, ito naman ay kisas. Okay, anong pagkakaiba ng dalawa? Para yung spelling, pero ang ang pagbigas ay magkakaiba. Anong pagkakaiba? Sinong gusto sumagot? Yung kisas po, mga kwento mo, yung kasas, yung pagkasas, halimbawa, may nakapatay ka, tapos magkakaroon ka ng kisas. O. Yung kisas po, parang kwento sasabihin. Yung kisas. Yung kisas po, kwento po. Yung kisas. Yung sasabihin, lataksus, parang yung huwag mong sabihin. Patong-patong na kayo, masyara tabarakallah, mga tatalino ninyo, masyara tabarakallah. Okay, yung nagsabi na ito ay tinatawag na parang retribution, ika nga, parang kabayaran, iba po yun, kisas po yun. Yan, ganun po yun, kisas. Okay? Ay, sorry po. Oo nga, pala. May mad pala. Ayaw nga. Ay, sorry. Okay. Yung kisas na yung taxes. Mad, ay, Yung kisas, Okay, ang kasas, ito po yan ha. Ang pagkakaiba niyan, ang kasas ay, unang-una, ang kasas ay singular form. Kasas, singular form. Malinaw? Kasas, the singular form siya, pero ang meaning ay pangmaramihan. Kasas. Okay? Samantalang, ang tinatawag na kisas, ang kisas ay pangmaramihan ng kissa. Okay? Pangmaramihan ng tinatawag na kissa. Ang kissa, ibig sabihin ay kwento. Ang kisas, maraming kwento. Okay? Subalit, pagdating sa kwento, parehong kwento ito. Parehong kwento. Subalit, ang pagkakaiba nilang dalawa, pag sinabing tinatawag na kasas, okay? Ang kasas ay tumutukoy, sabi ng iba mga nagpapaliwanag, ang kasas ay hindi nahahaluan ng tinatawag na kasinungalingan. Samantalang ang kisas, nahahaluan ng kasinungalingan. Malinaw yun ang pagkakaiba. Okay? Ito talaga ay hindi mahahaluan ng kasinungalingan. Totoo. Authentic. Okay? Kasi talagang sinusundan yun, tinitrace yung tinatawag na pinag-uugatan ng kwento. Yan ibig sabihin ng kasas. Samantala, ang kisas, ito ay kwento na kung saan maaring haluan ng kasinungalingan. You know? So, yung pagkakaiba na rin dalawa. Kaya naman, ang ginamit dito sa tinatawag na term, sa banal na Quran, kay Prophet, sabihin natin, kay Prophet Yusuf alayhi salam, lahat, kasas, diba? Kung ating banggitin yung unang aya, diba? Akusu alayka ahsana kasas. Kasas ang ginamit. Kasi bakit hindi pwedeng mahaluan ng kasinungaling ang kwento, higit lalo ito ay mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. You know? Now, yan po yung pagkakaiba ng dalawa ng kasas sa saka tinatawag na kisas. Now, dito, isinalaysay ng Allah subhanahu wa ta'ala ang sagot na ibinigay ni Yaqub alayhi salam. Okay? Sa kanyang anak na si Yusuf alayhi salam, nang isinalaysay niya sa kanya ang pangitain na nakita niya. Yung panaginip na nakita ni Prophet Yusuf sa kanyang panaginip. Na nagpapahiwatig na ang kanyang mga kapatid ay sasailalim sa kanyang kapangyarihan. Okay? Ibig sabihin yung pagsusujud. Yung pagsusujud na ginawa ng sabihin natin, ginawa ng mga bituin at ginawa ng ng araw at saka ng buwan, ito ay indikasyon na sasailalim sila sa kapangyarihan ni Prophet Yusuf alayhi salam balang araw. Sila ay magpapasailalim sa authority ni Yusuf hanggang sila ay magpatira pa sa harap niya bilang paggalang. Ito na sabi natin kahapon na ang pagpapatira pa dito ay bilang paggalang, bilang pagpaparangal at bilang pagpapahalaga. Yan ang tinatawag na indikasyon ng sujud. Okay? Ang indikasyon ng sujud na ginawa ng mga araw na kung saan sila yung mga kapatid at ang araw at ng mga bituin at ang araw at sa buwan ay kung saan mga magulang ni Prophet Yusuf
Ang indikasyon dito, ito ay para sa tinatawag na paggalang at para sa tinatawag na pagpaparangal at para sa tinatawag na pagpapahalaga. Okay? Pagpapahalaga. So yun mga kapatid. Kaya naman natakot si Yaqub alayhi salam. Sobrang natakot si Yaqub alayhi salam na kung isalaysay ni Prophet Yusuf ang kanyang pangitain, ang kanyang panaginip sa alinman sa kanyang mga kapatid, kaiinggitan siya at sila ay makikipagsabwatan at gagawa ng pakana laban kay Prophet Yusuf. Makikipagsabwatan sila sa isa't isa ng masamang balak laban kay Propeta Yusuf alayhi salam kapag isalaysay. So napipredict na ni Prophet Yaqub alayhi salam. Pakatandaan natin si Prophet Yaqub ay propeta. Okay? Kaiinggitan siya. Walang duda. At pag once na kapag nainggit ito mga kapatid na ito yung tao, ano mangyari? Gagawa ng hakbang. Sa sobrang inggit ng tao, gagawa siya ng masamang hakbang. Plano muna yan. Pagkatapos noon, ay gagawa ng masamang tinatawag na hakbang laban doon sa kanyang kinaiinggitan. Yan na walang duda. Okay? Yung gawain natin, yung ano nato na ito, yung ano na ito, yung ganitong klase ng proseso, may inggit yung tao, pag hindi na kontrol, sobrang inggit niya, gagawa siya ng paraan para masira ang kanyang kinainggitan. Okay? Against all odds, basta maisakatuparan niya ang kanyang pagsira doon sa kanyang tinatawag na kinainggitan. At ito ang dahilan kung bakit sinabi ni Yaqub alayhi salam kay Prophet Yusuf na kala ya bunayya la taksus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Okay? Aking anak, huwag mong sabihin ang panaginip na ito sa iyong mga kapatid. Bakit? Sabihin, wag. Anong kadahilanan? Binanggit na agad ang kadahilanan. So, hindi binitin si Prophet Yusuf alayhi salam, kaya sa ganung kalagayan, kinakailangan alamin, kinakailangan malaman ang kadahilanan kung bakit. Bakit hindi niya sabihin natin, ikukwento. Kasi alam ni Prophet, alam ng kanyang ama kung ano yung kanyang magiging kahinatnan. Kaya dito, binigyan na agad ng warning ni Prophet Yaqub alayhi salam ang kanyang anak, kahit pa nasa murang edad. Ano yung magiging rason? Ano yung magiging bunga kapag ito ay ginawa niya? Ang magiging bunga, fayakidu kaidan. Fayakidu laka kaida. Ibig sabihin ay kakalabanin kanila. Okay, kakalabanin kanila at gagawa sila ng mga pakana upang ipahamak ka. Yan ang ibig sabihin ng fayakidu laka kaida. Now, dito mga kapatid, la taksus ru'yaka. Pag-usapan natin ang tinatawag na la taksus ru'yaka. Wag mong sabihin ang ru'ya mo. Okay? Ru'ya mga kapatid, yan, ru'yaka. Ang kaf dito ay tumutukoy kay Prophet Yusuf alayhi salam. Ang ru'ya dito mga kapatid, ang ru'ya dito, ang ginamit dito na ru'ya ay ganito, ru'ya. Ang sabi natin kahapon, ang ru'ya ay nahati sa dalawang klase ng ru'ya. Yung ru'ya na ito, okay, at saka yung ru'ya na ganyan, na tao marbuta sa dulo. Na kung kaya, pareho siyang ginawa, kapag ginamit ang verb nitong dalawa, parehas lang, ra'a. Parehas kapag ginamit siya sa verb form. Pero pag ginamit na yung masdar, which is yung tinatawag na salitang ugat nito, magkakaiba. Ra'a pag verb nito ay ra'a, parehas. Nakita niya. Subalit pagdating na sa original form, which is yung base form nito ay ru'ya, ang isa is ru'yatun. May tao marbuta yung isa ay tinatawag na alif. Okay? Alif mamduda. Anong pagkakaiba ng dalawa? Ang pagkakaiba ng ru'ya sa isa pang ru'ya na may tao marbuta, ang tinatawag na ru'ya na isa ay ito yung pagkakakita ra'al ilmiya. Ito yung pagkakakita ng may kaugnayan sa tinatawag na kaalaman
na nagpapahiwatig na mangyayari at kung ano ang mangyayari sa isang tao sa kanyang panaginip. Sa makatuwid, ito ay may kaugnayan sa panaginip. Pangitain. Panaginip o pangitain. Samantalang itong ru'ya na ito ay kung yun ang tinatawag na basariya. Ru'ya, basariya. Basariya. Ibig sabihin pagkakakita ng mata. Okay? So mata ang umaandar dito. Mata. Physically, nakita niya sa pamamagitan ng kanyang naked eye. Kaya nga kapag ang ru'ya na tumutukoy sa pagkakakita ng naked eye, physically, ay ginagamit ang word na ru'ya. Pero kapag tumutukoy sa pagkakitangitain o pagkakita sa pangitain o pangarap ika nga, ay ang ginagamit ay ang ru'ya na ito. Yan ang pagkakaiba nilang dalawa mga kapatid sa panampalatayang Islam. Okay? Subalit, pag dito gamit sa verb parihas. Parihas. Kaya nga doon sa mga naunang verse 1 to 3, 1 to 2 hanggang 4, ang ginamit is verb lang ra'a. Inni ra'aytu, ra'aytu. Okay? Ra'aytu hali sajidin. Maninaw, subalit, pag dito ginamit na sa ayan na ito, ginamit na yung base form niya. Original form which is masdar niya na walang iba kundi ang ru'ya na may kinalaman sa panaginip. Okay. Ru'ya ka ala ikhwatika. Ala ikhwatika. Of course, natunghayan natin ang kanya mga kapatid kung sino ang mga pangalan at banggitin lamang natin yan si Rubil o Rubin, si Simon, si Levi, si Judah, si Isakar, si Zebulun, si Dan, si Naphtali, si Gad, at saka si Asher, at saka Zibin, Hamin. So sila ang mga kapatid ni Prophet Yusuf alayhi salam. Okay? Now, fayakidu laka kaida. Fayakidu laka kaida. Ishada. Okay? Fayakidu laka kaida. Now, kaida, binanggit dito yung kaida bilang tinatawag na tanwin. Okay? To emphasize na yan ay sabi ni Sheikh Imam Tantawi rahimahullah ay lit-ta'zim. Lit-ta'zim. Okay? Lit-ta'zim. Ang ibig sabihin lit-ta'zim ay napakadakila at napakalaking pakana ang kanilang gagawin. Okay? Lit-ta'zim o tahwil. At saka lit-tahwil. Lit-tahwil mga kapatid. Okay? Tahwil, ang ibig sabihin nito mga kapatid ay alarming. Ang ibig sabihin ng tahwil ay alarming. Ibig sabihin nakakabahala. Nakakabahala, delikado ang kanilang gagawing plot. Okay, kaya yan ang ibig sabihin kung bakit tanwin, ang ibig sabihin kung bakit yan ay nasa tanwin ka nakalagay ang kaidan, inulit pa at saka ginasa tanwin nakalagayan yung kaidan para sa tinatawag na ta'zim at saka tahwil na talagang napakatindi ang kanilang plano at saka nakakatakot ang kanilang plano. Na ang word na kaida, let's talk about the kaida. Okay? Kaida. Actually, ang kaida from the word kaid. Mula sa, ano ba yun? Mula sa salitang tinatawag na kaid. Kaidun. Ang kaidun mga kapatid sa panampalatayang Islam, sabi ng ating mga scholar, ito ay tinatawag na ihtiyal. Ihtiyal. Ang ibig sabihin ng ihtiyal, ito ay deception. Okay? Pandaraya, panluloko, panlilinlang at iba pa. You know? Deception na ihtiyal, ito yung deception ika nga na al-khafi biqasd al-idrar. Yung bang ito yung tinatawag na deception, panluluko, pandaraya na nakakubli na mayroong balak ng kasamaan. Kaya nga plot. Sa English form, ang tinatawag na kaid ay plot. Ibig sabihin ay masamang balak. Masamang balak. Yan ang ibig sabihin ng kaid. Malinaw? So, ang aya mga kapatid ay nangangahulugang maaari silang maghanda ng isang plano laban sa iyo na sanhi ng iyong pagkamatay. Yun ang pinangambahan ni Prophet Yaqub alayhis salam. Alam na niya kung ano yung maaaring mangyari kapag ito ay, sabihin natin kapag ito ay ginawa ni Prophet Yusuf na isalaysay ang mga nakita niya sa kanyang panaginip. Pakatandaan natin mga kapatid sa sunnah, mayroong isang nakumpirmang hadith na nagsasaad.
idza ra'a ahadukum ma yujibu falyuhaddith bih. Wa idza ra'a ma yakrahu falyatahawwal ila jambihi al-akhar. Wal yatful an yasarihi thalathan wal yasta'idh billahi min sharriha wa la yuhaddith biha ahadan fa innaha lan tadurra. Kung sino man sa inyo ang nakakita ng isang pangitain o panaginip na gusto niya, kaibig-ibig sa kanya yung laman ng kanyang panaginip, hayaan niyang isalaysay ito. Hayaan niyang ikwento ito. Kung nakakita siya ng isang panaginip na ayaw niya, hayaan niyang iharap ang kanyang sarili sa kabilang panig. Alam mo na naginip ka, natulog ka, tapos bigla ka nagising, mag-change position ka. Yan ang sunnah. Siya ay dumura ng hangin, yung spit na hangin lamang sa kanyang kaliwang banda ng 3 beses. Ganon. Wag naman yung mayroong dura talaga na may laway. Baka naman dudurain mo tapos mayroong kang katabi, napatay ka talaga. Okay? At pagkatapos ay magpakopkop ka sa Allah mula sa kasamaan ito at huwag sabihin ito sa sino man. Yan ang utos sa atin. Yan yung adab. Kapag nanaginip tayo, huwag mong ipagkalat yan. Kasi pag nanaginip ka, huwag mong ipanang masama. Huwag mong ipagkalat yan. Huwag mong ipagchismis yan. Kasi bakit? Kapag ginawa mo yan, parang ikaw mismo ang naglagay sa sarili mo sa kapahamakan. Okay? Naglagay sa tinatawag na kapahamakan. Kapag masamang panaginip na nakikita mo, kasi bakit? Maaring i-interpret nila yun ng masama. At the same time, sasabihin pa nila, lalo pat sinabihan mo sa may inis sa'yo at merong hinanakit sa'yo at merong something sa puso niya laban sa iyo, baka sabihin niya, buti nga sa'yo. Sana mangyari sa'yo yan. Wala na. Kapag nangyari yan, na mag-aamin ng mga anghel na maaaring sa kapahintulutan ng Allah subhanahu wa ta'ala ay maaaring magkatotoo. Halimbawa na naginip ka ngayon, nasagasaan ka ng malaking kalabasa, napisat ka, ganun ba? Na very impossible ngayon di ba? Tapos ito ay tinatawag na sinishare mo ngayon sa Facebook. Alam mo yung mga tao sa Facebook, hindi lahat ay okay sa'yo, hindi lahat ay komportable sila sa'yo, hindi lahat ay gusto ka nila. May mga dyan ang espiya lamang sa'yo para siraan ka. Tamang-tama, pinus mo ngayon yung panaginip mo doon sa Facebook. Nanina? So, ano nangyari ngayon? May mga pasikreto pa ngayon. Ito nangyari sa kanya. Alam mo ba, ito yung panaginip niya? Buti nga sana mangyari sa kanya, no? Subhanallah. So, ikaw mismo ang naglagay sa kapahamakan sa iyong sarili, mga kapatid. Kaya, malinaw ang utos sa salam. Okay? Wala yuhaddith biha ahadan. Huwag sabihin ito sa sino man. Katotohanan, hindi ito makakasama sa kanya sa pagkakataong ito kapag yan ang ginawa niya. Ibig sabihin dito, kapag ginawa niya yaon, makakasama sa kanya. Yan ang tinatawag na, sabi natin ay mafhumul mukhalafa. Maintindihan mo kung ano yung opos nito, kung ano man yung nabanggit dyan at sa teksto. Diba? Na nangangahulugan dito na maaring makasama sa kanya kapag ginawa niya yaon. Now at the same time, doon naman tayo sa mabuting panaginip. Kaya nga doon sa ibang narration ng hadith na sinasabi, falyuhaddith bihi. La yuhaddith bihi illa man yuhib. Huwag niyang pagsabi ito maliban lamang sa kanyang minamahal. Maliban lamang sa kanyang pinagkakatiwalaan. Malinaw? Kasi pag sinabi niya ito, halimbawa sa isang tao na maganda yung panaginip mo, tapos sinabi mo sa isang tao na hindi mo pagkakatiwalaan, sinabi mo sa isang tao na hindi niya ka nagustuhan, plastic pala yung pakikitungo sa'yo, sabi na, sana mangyari. Okay? Hindi naman totoo yan. Sa halip na magkakaroon ka ng tinatawag na positive energy, positive tinatawag na mindset okay, pag-asam-asam na maging totoo yung tinatawag na panaginip mo, sinabi mo ngayon doon sa isang taong chismoso na masama yung budhi, sasabihin pa sa'yo, hindi naman totoo yan. Huwag kang maniwala dyan. Madi-discourage ka ngayon. Mababadrip ka ngayon. O diba? So, kailangan mamili kapatid sa panampalatayang pagsasabihan. Similarly, hindi lamang anong aral ang aral makikita natin anong aral mga kapatid, yung aya na dala sa atin ito. Yung aya, tinuturuan tayo na hindi lahat ng mga biyayang ipinagkaloob sa ng Allah ay maaari mong sabihin sa ibang tao.
Higit lalo ngayon sa social media. Higit lalo ngayon sa social media. Subhanallah. Yung mga mabuti, yung mga maganda, mga biyaya, hindi naman kailangan sabihin, walang pakundangan yung tao na sabihin at ipangalandakan sa kanya sarili na ito yung biyaya niya, natanggap na biyaya, something like that. Hindi kailangan lahat. Hindi ko naman sinasabi na lahat talaga ikubli mo. Sapagkat na mayroon din naman ayat sa banal na Quran. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Ano mang ipinagkaloob sa'yo na biyaya ng Allah ay iyong itinatawag na ipagbunyi. Okay, ihayag mo nga ng intention mo dito dahil sa ikaw ay biniyayaan ng Allah subhanahu wa ta'ala para makita ng ibang tao kung ano ang biyaya sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Manifestation nga sa biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Na yan ay biyaya ng Allah. Ibig sabihin, hindi sa lahat ng ponto na ano mang biyaya ng meron ka, kinakailangan mong itong ipagkalat, lalo pat lang ngayon sa social media platforms. Kasi bakit hindi lahat ng nasa social media ay mabuting tao? Meron dyan masama, meron dyan plastic. Subhanallah. Di ba? Kaya mag-ingat, hindi lahat. At kapag ikaw naman ay hindi mo mapigilan sarili mo na maibahagi yung biyaya sa iyo ng Allah subhanahu sa ibang mga tao, kailangan magkaroon ka ng mabuting layunin. At magpakupkup ka sa Allah mula sa kasamaan na dulot ng kanyang mga nilikha. Sa tuwing sila ay may inggit. Okay? So mga kapatid, so dapat we should know our limitation. Dapat alam natin yung mga limitasyon natin. Linaw? Okay. Sapagkat yun ay biyaya, walang duda. At ito yung napakagandang bunga at aral na makukuha natin sa aya na ito. Kasi bakit? Fayakidu laka kaida. Magkakaroon ng pagkakainggit ng ibang tao sa iyo at kapag hindi napigilan nila ang kanilang inggit, magkakaroon sila ng masamang balak laban sa iyo, kaya maghanda ka. Okay? Trabaho lang, walang personalan, sasabihin nila sa iyo. Subhanallah. Isa-isa pang hadith, mga kapatid, na itinipon ni Imam Ahmad ibn Hanbal at mga tagapagkolekta ng sunan, sinabi ni Muawiyah bin Haida al-Qushayri na sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ar-ru'ya ala rijli ta'irin ma lam tu'bar fa idha ubirat waqa'at. Napakaganda ng hadith. Pakinggan niyo yung hadith, mga kapatid. Ar-ru'ya ala rijli ta'irin ma lam tu'bar fa idha ubirat waqa'at. Anong sabi? Ang panaginip ay nakatali sa paa ng isang ibon. It's a metaphorical, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Nakatali sa paa ng isang ibon hanggat hindi ito binibigyan ng kahulugan. Hanggat hindi ito binibigyan ng kahulugan. Kung ito ay bibigyang kahulugan, ito ay magkakatotoo. Kaya mag-ingat kayo sa pagbibigay pagpapakahulugan ng inyong panaginip. Subhanallah. Diba? Sad, pwede po pakisulat. Yung aya po, ay yung hadith? Yung hadith po. Okay, sige. Okay? Isusulat natin, walang problema. Don't worry, as much as possible, gumagawa ako ng paraan at the end of the day, pagkatapos ng ating tinatawag na klase, inshallah, magkakaroon kayo ng file. Okay? Pero sinasabi ko, huwag kayong umasa sa tinatawag na file na aking ibibigay. Kasi hindi lahat doon ay sinusulat ko. Mas maganda yung meron din kayong ma-take note, mga kapatid. Ano? Ar-ru'ya, sabi sa hadith, mga kapatid, ar-ru'ya ala rijli ta'irin malam tu'bar. فإذا عبرت وقعت. Okay? فإذا عبرت وقعت. Ulitin po natin, ha? Ang panaginip ay nakatali. Okay? Nakatali sa tinatawag na paa ng isang ibon. Hanggat hindi ito binibigyan ng kahulugan. So para bagang nakatali lang 'yan. Dyan lang 'yan. Hindi mangyayari 'yan.
Ibig sabihin nito, hindi siya makakawala. Okay? Hanggat hindi na ito binibigyan ng kahulugan. Kung ito ay bibigyan kahulugan, ito ay magkakatotoo. Ito ay magkakatotoo. Kaya nga, ibig sabihin dito, mag-ingat tayo kung bibigyan natin ng pagpapakahulugan ng isang panaginip, higit lalo kapag masama ang panaginip, tapos halimbawa may lumapit sa'yo dahil pinagkatiwala ka ng isang tao, alam niya, ibig sabihin, yung trust, nga, mapagkakatiwalaan ka, nagsasabi ka ng katotohanan, tapos nagsabi siya ng panaginip na hindi maganda, okay? Kasi sabi ng mga ulama, pwede yung kapag lalapit ka sa isang tao, sasabihin mo yun dahil gusto mo ng kaliwanagan. Hindi lamang gusto mong iano sa kanya yung pasamang panaginip, subalit gusto mo ng kaliwanagan, ng peace of mind. Kaya lumapit ka sa isang tao, mapagkakatiwalaan. Solong na yung taong ito mapagkakatiwalaan, mag-ingat ka. Na kung kaya sa mga tao na lumapit sa kanila at sabi yung masamang panaginip, kinakailangan i-interpret nila ito ng mabuting interpretation. You know? At hindi masamang interpretation. Kasi kapag once na kapag masama, nakalagay sa hadith, magkakatotoo. Sa kapahintulutan ng Allah subhanahu wa ta'ala, of course, mga kapatid sa panampalatay Islam. At ang hadith na ito ay matatagpuan sa hadith Imam Ahmad ibn Hanbal sa kanyang Musnad. Okay, Musnad Ahmad ibn Hanbal. Linaw? Sino ang aral sa mga kapatid sa panampalatay Islam? Na kailangan mamili tayo, ang masasabihin natin ay, kinakailangan ay alinsunod sa kung ano yung nakakabuti sa atin. Alinsunod sa kung ano yung nakakabuti sa atin. Of course, mga kapatid sa panampalatayang Islam, at mayroon din, actually maraming hadith patungkol dyan, yung mga bagay na ito, kahit sa mga katuwid, dapat itago ng isang tao ang mga inaasahan o ang pagdating ng biyaya hanggang sa magkaroon ito at maging hayag at batid. So, yung biyaya na ito, panaginip, hindi pa nangyari eh. Umasa lang tayo na ito'y mangyari, insha'Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya naman, sa sobrang asa mo, wag mo agad pakawalan. At i-chismis mo at ibunyag mo sa mga tao, sa madlang people na ito yung panaginip mo. Baka dahil sa ginawa mo na yun, hindi na mangyayari. Okay? Kasi maraming bitter. Maraming kumakain at maraming nag-uugali ng ampalaya. Pakatandaan natin yan. Kaya, mag-iwas-iwas tayo. So, saka mo na siguro maaring sabihin, saka na siguro maaring sabihin mo sa mga tao, ibunyag mo kapag nandyan na. Pero yung hindi pa, wag kang assume. Sabi nga, wag kang asyumira at asyumiro dong. Diba? Ibubunyag mo na ganito, ganyan. May mga ganyan, diba? Sobrang excited nila. Anong ginawa? Napahamak sila. Sobrang excited nila na hindi pa nga tinatawag na nangyari. Malinaw? Kaya nga, mag-ingat. Dapat itago ng isang tao ang mga inaasahan niya o pagdating ng biyaya. Mga inaasahan niyang biyaya na darating, panaginip man o ito hindi panaginip, dapat ikubli niya muna yun eh. Isasarili niya muna yun. Di ba? Hanggang sa magkaroon ito na mahayag at sa kabatid na ito at nangyari na talaga. Saka pwede niya, alhamdulillah, binigyan ako ng Allah ng ganitong biyaya, alhamdulillah. Pasalamatan natin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mainggit kayo dyan. Bahala kayo, mamatay ka sa inggit. Ay, hindi ganun. Okay? So, sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ista'inu ala qada'il hawaiji bikitsmaniha fa inna kulla dhi ni'matin mahsud. Ista'inu ala qada'il hawaij bikitsmaniha. Humingi kayo ng tulong para sa pagtupad ng mga pangangailangan sa pamamagitan ng pasikreto. Pasikreto. Okay? Hindi bunyagan at hindi bulgaran. Sapagkat katotohanan sa bawat tao na pinagkalooban ng biyaya ay kinaiinggitan. Diba? Pakatandaan natin yung hadith ito, mga kapatid. Katotohanan na sa bawat tao na pinagkakalooban ng biyaya ay kinaiinggitan. You cannot control every single person on the earth. Hindi mo sila pwedeng i-control. Kung ano man ang gusto mo ay kailangan yan ang gusto nila. Hindi mo pwedeng sabihin, huwag kayong mainggit ha? O ano ka? Hilo? Kaya mo bang sabihin sa mga tao na huwag kayong mainggit? Tapos hindi sila mainggit sa'yo? No. Okay? Ang kaya mong kontrolin yung sarili mo. Pero yung ibang tao hindi mo kayang kontrolin sa bagay na ito. Malinaw? Na kung kaya mag-ingat, mga kapatid sa panampalatay Islam. Dahil bawat tao na pinagkalooban ng biyaya, pakatandaan natin yung hadith na ito, ay kinaiinggitan. Kinaiinggitan. At dahil dito, sinabi ni Yaqub alayhi salam sa kanyang tinatawag na anak na si Yusuf alayhi salam,
after na magkaroon siya ng tinatawag na bawalan ika nga na isikreto ito, dahil nga sa magiging masamang pakana laban sa kanya, ito na ngayon. Sabi na, inna syaitani lil insani aduwun mubin. This is the point. Inna syaitan, sa kadahilanan ang syaitan, katotohanan ng syaitan, lil insani, para sa mga tao, para sa sangkatauhan, okay, ay lantarang kalaban ng tao. Aduwun, kalaban. Aduwun, kalaban. Mubin, ibig sabihin ng mubin ay lantaran, malinaw. Hayagan, ika nga. Lantaran, kalaban, lantarang hayagan, malinaw. Okay, na ibig sabihin ng mubin. Diba? Dalika, tilka ayatul kitabil mubin. Yan ang ibig sabihin. Na dito, ang pagiging mubin dito mga kapatid, ay ibig sabihin ay malinaw na kalaban natin ang syaitan. Now, pag sinabing malinaw ang nakalaban natin ang syaitan, ito ay reply at sagot doon sa issue, doon sa mga maling prinsipyo ng ibang mga tao na labas sa matuwid na landas na sinasabi nila na love your enemy. Di ba sinasabi nila love your enemy? Ayan yung mga mga Christianity. Mahalin mo yung kaaway mo. Na anabuang na sa Bisaya. Okay? Mahalin mo yung kaaway mo na ikaw na lang, pag kaaway mo talaga yan. Hindi mo pwedeng mahalin yung kaaway mo kasi kaaway mo. Kaya natin pinagbawal sa atin sa Islam na mahalin yung kaaway. Kaaway natin, higit lalo yung mga kufar. Pagdating sa tinatawag na pangrelihiyon, kinakailang kapupuutan natin sila. Ang ating mga puso ay kailangan may puot sa kanila pagdating sa pangrelihiyon. Walang duda. Malinaw? Kaya nga dito, yung enemy ay lantaran ika nga, yung tinatawag na kalaban natin si syaitan. Subhanallah, mga kapal sa panampalatayang Islam. No? So dito, now, mapapansin natin dito mga kapatid, ang unang paragraph ay nagpapahiwatig, yan, ang sabi ng ama ni Prophet Yusuf alayhi salam, ya bunayya la taksus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Itong unang phrase ng aya, unang bahagi ng aya na ito ay patungkol sa tinatawag na masamang balak ng kapatid ni Prophet Yusuf alayhi salam. Pangalawang tinatawag na paragraph, pangalawang bahagi ng paragraph ng aya na ito ay tumutukoy, kung ito ay tumutukoy sa mga brothers ni Prophet Yusuf, ito ay tumutukoy sa syaitan. So bakit ganito? Bakit? Anong connection ng mga brothers ni Yusuf sa syaitan? Anong connection? Bakit naisingit ni syaitan dito sa paaya na ito? Ito ay isang patunay na ang syaitan ang nagtulak na gawin ito sa mga kapatid ni Prophet Yusuf alayhi salam. Yan po yung indikasyon nun. Bakit naisingit si syaitan dito sa konteksto? Sa konteksto ng babala, na samantalang ang bida dito ay walang iba kundi ang mga kapatid ni Prophet Yusuf alayhi salam. Subalit sa dulo, ang bida ay si syaitan. Binanggit si syaitan, ininsert si syaitan, dahil bakit? Dahil ang maggagawa nito at ang mag-uudyok sa puso at sa sarili ng mga kapatid ni Yusuf ay walang iba kundi si syaitan. At walang duda mga kapatid. Okay? Si syaitan ang punot dulo ng lahat. Na nangangahulugan lamang na sa isang tao talaga ang pagkakalikha sa kanya mabuti. Tulad yung sabi na walang nilikha ang Allah subhanahu wa ta'ala ng mga tao na masama. Sa punto na bakit? Dahil basically yung default na pagkakalikha sa isang tao ay mabuti. Nagiging masama lamang siya. Why? Bakit? Pinatulan niya si syaitan. Tinangkilik niya ang udyok ni syaitan. Kaya nagiging masama siya. Nagiging tinatawag na masama siya. So yun po yung connection ng syaitan dito doon sa tinatawag na aya na ito. Kung bakit napadbad si syaitan dito sa aya na ito. Dahil si syaitan mismo ang gagawa, ibig sabihin ay mag-uudyok sa mga kapatid ni Yusuf alayhi salam. Inna syaitan lil insan aduwwun mubin. Na kung kaya pag sinabing aduwwun mubin mga kapatid, lantaran natin kaaway si syaitan. So bakit patuloy tayong sumusunod sa yapak ni syaitan? Na samantalang malinaw ang sabi ng Allah,
subhanahu wa ta'ala. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. At huwag kayong sumunod sa mga apak ni syaitan. Kaya nga, nandyan lagi, kumpleto no yung sharia. Biro mo, yung mga babala ng sharia, ng Quran sa kasunna patungkol sa mga gawain ng syaitan, talagang kinakailangan at obligado natin salungatin. Katulad halimbawa, yung pagkain at sa pag-inom sa pamagitan at gamit ng kaliwang paa. Ano sabi ng Prophet sallam? Idha shariba ahadukum aw akala ahadukum falyakul aw yashrab biyamini wala ta'kul aw wala tashrab bishimali fa inna syaitana yashrab aw yakul bishimali. Huwag niyo yung gawin yan sapagkat bakit? Dahil ang syaitan ay kumakain at umiinom gamit ang kanyang kaliwang kamay. So anumang gawain ni syaitan, sinasabi sa atin ng sharia na wag mong gayahin yan, bagkus obligado mong salungatin yan. Pero bakit ang ibang mga Muslim sa atin? Mas tila bagay nahuhumaling sila sa gawain ni syaitan. Nas'alallah al-afiyah. Nas'alallah al-afiyah. Alhamdulillah, Ramadan ngayon, nakatali sila mga kapatid sa panampalatayang Islam. Kaya man ay hindi sila makabida ika nga. Okay. Pagkatapos mga kapatid sa panampalatayang Islam, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala bilang tinatawag na kasunod na aya, pang-anim na aya mga kapatid sa panampalatayang Islam, وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ, na kung saan mga kapatid, at sa ganitong pagpapakita ng iyong Rab at pagpapakita ng iyong Rab sa iyo ng panaginip, okay, ay ganun ka rin niya pinipili at tinuturuan ng pagbibigay ng kahulugan sa panaginip na nakikita ng tao sa kanilang pagtulong at sa kung ano ang kahinatnan nito sa tunay na pangyayari. So ito na yung pagbibigay kahulugan ng panaginip ni Yusuf. Pagbibigay kahulugan ng panaginip ng Prophet Yusuf alayhi salam. Na wakadhalika. Now, ang kadhalika dito mga kapatid, sa grammar, ito ay tinatawag na zarfun. Ibig sabihin ay adverb. Muta'allikun bil fi'il. Na kung saan ay may kaugnayan sa tinatawag na, konektado doon sa tinatawag na verb. Verb na nauna, which is yung tinatawag na kaulot, sinabi ng Allah sa nauna, kana yung mga nauna na mga sabihin natin na mga na salita na binahayag natin. Na wakadhalika. At sa ganitong pagpapakita, yun yung tinutukoy dito, sa ganitong pagpapakita ng iyong Rab sa iyo ng panaginip, yun yung tinutukoy ng kadhalika. Yajtabika rabbuka, ay ganoon ka rin niya pinipili ng iyong Panginoon. Pinipili ka o Yusuf ng iyong Panginoon. Okay? So yajtabika, mga kapatid, pag-usapan natin yan. Na sinabi ng Allah, na sinabi ni Yaqub sa kanyang anak na si Yusuf alayhis salam, tulad ng pagpili sa iyo ng Allah na makita ang 11 bituin, ang araw at ang buwan, ay lumuhod sa harapan mo sa isang pangitain, sa isang pangarap, sa isang panaginip. Wa kadhalika yajtabika rabbuk. Okay? Ganun din ay, ikaw ay pipiliin ka ng iyong Panginoon. Ibig sabihin, italaga at itatanghal kang maging isang propeta mula sa Kanya. Ang yajtabik, mga kapatid, ang word na yajtabik, okay. Yajtabik. Okay? Yajtabik, dalawang word yan. Una-una, yajtabi, plus pangalawa is kaf, yajtabik, equals yajtabika. Ang ibig sabihin ng yajtabik ay, sabi ng ating mga ulama, ay tinatawag na, sabihin natin ay, okay, ito ay istafak yani. Ibig sabihin istafak. Istafaka. Ang ibig sabihin, pinili ka, hinirang ka. Hinirang ka o tinatawag na pinili ka. Okay? Pinili ka at hinirang ka. Itinalaga at itatanghal ka. Sa anong bagay?
na maging isang propeta. So yun na yung pangitain, mashallah tabarakallah, na nagpapahiwatig na si Prophet Yusuf alayhi salam na siya ay magiging propeta balang araw. You know? Kaya nga't wayuallimuka at magtuturo sa iyo, tuturuan ka ng iyong Panginoon. Sino magturo sa iyo, Prophet Yusuf? Ang iyong Panginoon. Wayuallimuka. Anong ituturo sa iyo? Min ta'wilil ahadith. Tuturuan kanya o tinuturuan ng pagbibigay ng kahulugan. Ta'wil, ibig sabihin ay pagbibigay ng kahulugan. Okay? Ayan ang tinatawag na ta'wil. Ang ta'wil, mga kapatid, hindi ta'wil ha? Okay? Ang ta'wil ay tafsir. Ang ta'wil ay tafsir. Isa sa mga kahulugan ng ta'wil ay tafsir. Ang tafsir ay ta'wil. Ang ta'wil ay tafsir. Okay? Ibig sabihin, tuturuan ka ng pagbibigay ng kahulugan sa panaginip na nakikita ng tao, sa kanilang pagtulog, at sa kung ano ang kahinatnan nito sa tunay na pangyayari. Yan ang ibig sabihin ng ta'wil al-ahadith. Now, ang ahadith, ang ru'ya, na sinasabi natin dito ay ang ginamit na word is ahadith. Ahadith. Ang ru'ya at saka ahadith, mga kapatid, kaya nga naman tinawag ang ru'ya na bilang hadith or ahadith, kasi bakit? Nandirito yung pagsasalaysay sa isang kwento. Okay? Nandirito yung ibig sabihin pagkukwento ng isang panaginip. Kaya tinatawag na ahadith. Kasi bakit ikinukwento yung panaginip. Kaya tinatawag na ahadith. Kasi ang hadith ay isang tinatawag na sabihin natin ay isang salaysay. Kaya tinatawag na salaysay yung panaginip. Dahil nga ikinukwento, kasi para mabigyan ng interpretasyon, kinakailangang ikwento. Kaya tinawag dito na tinatawag na ta'wilil ahadith. Kasi sinabi ni Mujahid at ng iba pa mga scholar na ang bahaging ito ng aya ay tumutukoy sa pagbibigay kahulugan ng mga panaginip. Okay? Kaya sinunod niyang sinabi na وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ. At pagkatapos ay kukumplituhin ng iyong Panginoon. Bubuuin niya sa iyo ang kanyang biyaya. At ganoon din sa pamilya ni Jacob na pinagkalooban niya ng pagkapropeta at sugo. So dito mga kapatid, biro mo yung biyaya sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Unang-unang biyaya, pagpili o paghirang bilang isang propeta. Pangalawa, na biyaya na bagay sa hadith na sa aya na ito ay walang iba kundi ay pagturo sa kanya. Anong ituturo sa kanya? Yung interpretasyon ng mga panaginip. At saka yung interpretasyon ng panaginip na ito, hindi lamang siya basta interpretation, talagang mangyayari talaga. Kung anumang interpret ni Prophet Yusuf, eksakto na yun talagang mangyayari. At matutunghayan natin sa pagdaan ng mga kwento inshallah. Yan ang pangalawa. Then pangatlo ay walang iba kundi ay bubuuin niya. Pagbuo. Okay? Bubuuin niya sa iyo ang kanyang biyaya. Ano yung mga biyayang pagbuo na ito mga kapatid? Andyan yung mga gabay, andyan yung tinatawag mga bagay-bagay, ika nga, patnubay at iba pa. At iba pa mga bagay na kakailangan ni Prophet Yusuf alayhi salam. Yun ang tinatawag na pagbuo sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala ng mga biyaya. At ganoon din sa pamilya ni Jacob alayhi salam. Okay? Wa ala ali Jacob. Pamilya ni Jacob alayhi salam na pinagkalooban niya ng pagkapropeta at sugo. Na binanggit dito ngayon, yung pamilya ni Jacob alayhi salam, kama atammaha ala abawaik. Okay? Katulad din ng pagkakabuo ng kanyang biyaya noon sa iyong dalawang ninuno na si Ibrahim. So, ang tunog dito, abawaika, okay? Ala abawaika, min qablu Ibrahim wa Ishaq. So, ito yung dalawang ninuno ni Prophet Yusuf alayhi salam, Ibrahim at saka si tinatawag na Ishaq. Now, inuna dito sa, of course, si Ishaq, kasi siya yung tatay ni Jacob alayhi salam. Then, pagkatapos si Ibrahim, na tatay naman ni Ishaq. So, dito, kinoconsider ika nga na mga tatay ka. Kaya nga yung mga lulu natin, mga ingkong natin, para mga tatay, magulang natin yan sila. Atin ang dalil ito mga kapatid, na si Prophet Yusuf alayhi salam, binanggit ni Jacob kay Propeta Yusuf, yung kanyang mga magulang din, na nauna, mga magulang ng kanyang magulang.
At yan is Ishaq ay walang iba kundi si Ibrahim na parihong pinagkalooban ng tinatawag na pagkapropeta at pagiging sugo. Na anak ni Ibrahim si Ishaq, inna rabbaka alimun hakim. Tunay na at katiyakan ng Allah na iyong Rabb ang alim. Ganap na nakakaalam kung sino ang kanyang pipiliin mula sa kanyang mga alipin, na hakim, naganap na maalam sa kanyang pangasiwa sa kanyang mga nilikha. Okay? So, dito mga kapatid sa panampalatayang Islam, mapapansin natin yung tinatawag na, which is yung aya dito na panghuli, inna rabbaka alimun hakim. So, dito, ay tunay na ang yung Panginoon alimun hakim. So, ginamit dito alimun hakim. Kasi yun yung akma na katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala para sa konteksto ng kwento. Konteksto ng aya na ito. Alim, siya yung nakababatid. Siya yung nakababatid sa iyo, nakakabatid sa pagbigay sa iyo ng mga biyaya, mga pabor at iba pa. Hakim, siya yung ganap na maalam sa pangangasiwa sa iyo, o Yusuf, sa pagbibigay sa iyo at pagbibigay ng patnubay sa iyo at paggagay sa iyo sa mga bagay-bagay. Siya yung tinatawag na alimun hakim. Siya ang ganap na nakakaalam kung sino sa kanyang mga pipiliin mula sa kanyang mga alipin na pagkaluban ng propeta, mga biyaya na katulad nito, at di siya yung hakim na ganap na maalam sa kanyang pangasiwa sa kanyang mga nilikha. So ang Allah ang higit na nakakaalam kung sino ang pipiliin niya para sa kanyang mga mensahe, para sa kanyang mga revelasyon. Okay? So yung mga kapatid sa panampalatayang Islam. So ang punto rito, bilang panghuli, biid nila, na kung saan ang aral na makukuha natin sa aya na ito mga kapatid, na ang Allah subhanahu wa ta'ala lamang ang mayroong kapangyarihan at kakayahan kung sino ang hihirangin sa atin at kung sino ang pagkakalooban ng mga pabor at mga biyaya. Sa Kanya lamang yan. Nagmumula lamang sa Kanya ang lahat. Nino? Kasi kaya kinonekta yung mga biyaya na ito doon sa nauna. Kaya nga, wag ipagsabi. Kasi ang ano ni Prophet Yusuf alayhi salam, napakalaki biyang ipagkakalob sa kanya, pagiging propeta. At kapag nangyari yaon, kapag nalaman yung napakalaking biyang ipagkakaloob sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala, at nasisense ngayon ng mga kapatid niya, talagang magsiselos, talagang maiinggit. Okay? Talagang maiinggit. So yung mga biyaya na ito, after na binanggit yung mga bagay na ito, then pinatunayan yung aya na ito na lahat ng mga ito ay mula sa Allah. Ang Allah ang may karapatan na maghirang sa atin kung sino ang higit na, kung sino ang mas mainam sa atin. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ang maghihirang kung sino yung karapat-dapat na bigyan na ng mensahe, pagiging propeta at iba pa, pipiliin ihirangin bilang isang pinuno, mamumuno, ihirangin bilang isang leader at iba pa. Ang bilang isang presidente at iba pa, walang ibang gagawa at mangasiwa nito kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala. Naku kaya, bilang panghuli mga kapatid, na inshallah, na kapag meron tayo na makitang biyaya sa ating kapatid o sa sinumang tao, sa halip na mainggit tayo, ay ipagdua pa natin na sana pagkaluban pa siya ng dobli-dobling biyaya na meron siya. Alam niyo ba kapag ginawa natin ito? Nang sincero, na tayo manalangin sa Allah, kapag nakita tayo ng biyaya mayroon sa isang tao, na ya Allah ay pagkaluban mo pa siya, na higit pa rito, na meron siya ngayon, ng ikhlas, taos puso na panalangin sa Allah subhanahu wa ta'ala para sa kanya, ano sasabihin ng anghel? Wala ka bimithli, at magkakaroon ka rin ng katulad nito. Mashallah, tabarakallah. Baka marahil, di ba, sa mga marahil nahihirapan tayong ma-acquire natin yung ating gusto, di ba? Napakahirap natin ang yung bang maangkin o kaya sabihin natin matamo yung mga bagay na pinapangarap natin. Who knows? Sa ganitong paraan, baka sa ganitong paraan ay magkakaroon ka, yung simpleng pagsabi mo lang, Ya Allah, ipagkalooban mo si Pulano ng ganito, na meron siya ngayon na higit pa, na yun ang pinapangarap mo sa sarili mo. Pag ginawa mo yun sincerely, sasabihin sa iyo ng anghel, wala ka bimithli. Magkakaroon ka rin ng katulad nito. Okay? So inshallah mga kapatid, dito po nagtatapos ang ating tinatawag na tafsir, na hopefully inshallah ay meron tayong natutunan biidhnillah kahit papaano mula sa dalawang aya na ito, at naaway inshallah ay pamuhay natin yung mga anuman mga aral na makukuha natin dito,
anuman ng mga napakagandang mensahe ika nga mula sa Allah at mula sa sunan ni Propeta Muhammad sallam na maaari nating isabuhay at maaari nating ipamumuhay at ipamahagi sa ibang tao upang sa ganun sila din sa pamamagitan nito ay ma-reform ika nga at mabago ang takbo ng kanilang buhay sa kapahintulutan ng Allah subhanahu wa ta'ala. So hanggang dito na lamang po. Jazakumullahu khair sa inyong tinatawag na sa inyong sabihin natin sa inyong pagtugon at sa inyong pagpunta rito para mag-aral at para makinig. Naway gantimpalaan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala, lahat tayo, at naway patawarin tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ano man ang sabi na ito'y mali, galing sa akin, ito galing sa syaitan, at ano mang sabi na ito'y tama, ito'y galing sa Allah subhanahu wa ta'ala. So ini ko po yung inyong kapatawar at pasensya. Naway lahat tayo ay magpatawad at lahat tayo ay makaunawa ika nga at maunawaan yung mga bagay na nangyayari sa atin. So barakallahu fikum, akhiru da'wana alhamdulillah, subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa mga gusto nang mag-leave, walang problema mag-leave na inshallah. Ustad, Yes, Norhaya, may tanong ka? ay ako po, Ustad. Yes. Ustad, ano nga po pala yung pangalan ng kaninang nagsalaysay ng hadith? Yung hadith Yung na hambal ba yun, Ustad? Ano po okay. yung Ang pangalan ng Imam Ahmad. Imam Iman Ahmad? Ahmad Hanbali. Okay po. Okay, siya yung may-ari ng Hanbali, madhab na Hanbaliya. Okay, mula sa 4 na madhab. At alam niyo ba na yung hadith ni Imam Ahmad, siya lamang ang pinakamaraming na compile ng hadith. Wala nang iba pa. Yung kanyang musnad. Napakaraming tinatawag na compilation ng hadith. Okay, wala nang tanong? Assalamualaikum, Ustad. Aywa? Sino yon? Clarify. Ako, sir. Ako, Okay. Ustad. Go ahead. Datu Mama Aywa? Aywa. Clarify ko lang po, Ustad. Meron kasi ako narinig na khutbah o muhadara. Nasabi daw na kaya daw pinagplanuhan ng masama yung si Yusuf kasi mula pa daw sa pagkabata ni Yusuf ay paborito na po siya ng kanyang ama. Darating tayo dyan. Okay, inshallah nila. Darating tayo yung kwento dyan, paano siya kinainggitan kasi sobrang pagmamahal ni Yakub. Kaya nga dahil doon, yung alam mo bilang isang anak ay nagtanim ng galit yung mga niya, ng tampo, yung mga ibang anak niya, yung mga kapatid ni Prophet Yusuf alayhi salam, tapos nagkaroon ng hinanakit. At doon mismo bumulalas yung kanilang masama ng loob. Okay ba? Masamang tinatawag na kalooban. Kaya sabi na dito na makikita natin yan, inna abana la fi dhalalim mubin. Okay? La fi dhalalim mubin. Talagang dalal ang kanilang tinatawag na sabi natin ama. Pero ang dalal dito, anong ibig sabihin ng dalal dito? Pagkaligaw ba? Matutunghayan po natin yan. Kung anong klaseng dalal at kung anong tinutukoy na dalal dito ang nabanggit sa aya na ito. Okay? Ustad. Yes. Ustad, sa paglilino. Mardia, aywa? Okay, paglilino lang po. Doon sa issue doon sa kay Bukhari na di ba sabi mo one day ba yun na natamat niya yung Quran? Bago mag-iftar nababasa na yung natamat niya buong Quran, natamat na niya o yes. One day natamat niya ang Quran? Yes po. Okay. Assalamualaikum, Ustaz. Meron po akong tanong. Aywa, Rahima, fadal. Doon po sa regarding sa fiqh, Aywa. ito po ay yung pregnant at saka yung breastfeeding. Aywa. Ano po ang nito? Pwede magpidiya or papalitan po yung fasting? Okay, dito nagkaroon ng iba't ibang opinion ng mga ulama sa bagay na ito. Kung ang isang nagpapadede, nagpapagatas ba ang tawag dyan? Nagpapadede. Okay, nagpapasuso ika nga. Sa isang ina na nagpapasuso, kapag siya nangangamba sa kanyang sarili o sa kanyang anak, ay pwede nang i-break ang kanyang fasting. Okay? Pwede nang i-break ang kanyang fasting at magkakada na lamang siya. Walang fidya na mangyayari. Ang fidya na mangyayari ay para lamang doon sa walang kakayahan habang buhay na sila ay magsasagawa ng pag-ayuno. Kapag meron pa silang kakayahan, ika nga, kahit pa meron silang sakit, pero may mga chance na maaari silang gumaling, hindi pa rin sila pwede magfidya.
Sa kanila ay sa Ramadan ay antanan nila ang kanilang fasting, din babayaran nila ito kung kailan sila makarecover, kung kailan sila magkaroon ng kapanatagan doon sa mga nagba-breastfeeding, kung kailan sila sabihin natin ay kampante na ika nga wala ng takot, wala ng pangamba. So yun po yung rules ika nga sa mga katulad nila. Ustad. Yes. Ustad, ako. Ay, si Ivy. Kanina pa si Ivy nag-ano. Sige, Sister Ivy. Yung ano po yung hatol na sa mga nagpa-fasting na gumagawa rin ng paglabag before and after. Kasi tapos dumating yung point na nagtaubat siya, then babayaran niyo pa ba niya yung yung mga na-miss niya na pag-aayuno nung pa siya. Nag-ayuno siya, ngunit meron ding paglabag na ginagawa. Okay. So, ang pag-aayuno na mayroong paglabag na ginawa, depende sa paglabag yan. Kasi hindi lahat ng paglabag ay nakaka-invalidate ng fasting. Halimbawa, Gawaing kafir po. Okay, what? Ika nga, particularize that na gawaing kafir, like what? Literal, hindi po talaga siya devoted sa pagiging Muslim. Okay, so ano nga yung what for? Kasi ang daming gawaing kafir na kapag ginawa ng isang Muslim ay hindi naman nakakapekto sa kanyang fasting. Ano ba yung tinutukoy doon? Yung pagkikipagbarkada sa mga kafir, nagiinuman, lahat po ng gawain ng kafir. Pero Muslim siya. Pero nagsasala siya? Oo, nag-fasting siya, po. Nagsasala siya? Nagayo na siya. Nagsasala siya? Hindi po. Ganun, yes. Pag ang isang tao na gano'n, walang nagdarasal, useless ang kanyang fasting. Sabi natin kanina, doon na lang yun iikot. Okay? So, bayaran niya yun, Ustads. Hindi na kailangan bayaran sapagkat yun ay bagay na tinatawag na, sabi natin sinasadya niya. Malinaw? Okay. So, hindi na kailangan bayaran. Bagkus magtauba na lamang siya, sapat na yun. Tauba to jubu makablaha. Sino man ang nagtauba sa Allah ng taos puso, lahat ang kanyang pagkakasala ay buburahin ng Allah. Aywa? Okay, first plan po. Aywa. So, wala na? Ustad. Yes. Asniya ba? Apo. Go ahead. Ustad, yung yung pidya po ba, everyday? Pwedeng, everyday, pwedeng tinatawag na isahan, sabi ng mga ulama. Okay. Okay. Na mamili lamang siya kung saan yung kakayahan niya. Pwedeng hatiin, walang problema. Pero yung everyday, 30%. Hindi, one person lang. 1 person, okay. 1 person. Kasi okay ka lang. Kasi kung 30% per day na, mamulubi naman, kawawa naman. Mamulubi yung yan. So, everyday, pwedeng isang tao lang, tapos pwedeng isahin na lang. Yes po. Okay. Malinaw na po. Syukran. Tapos, paano po kapag natapos ang menstruation niya ng 8 ng umaga, hindi siya nakapag-picture, pero nag-intention na siya ay mag-aayuno, nagsahur na siya. Tapos, anong nangyari? Ikakada pa po ba niya yun? Pagpatuloy po ba niya yung ayuno kasi hindi na po niya kailangang ikada yung araw na yun? Paano pakiulit yung case? Pakiulit yung case po? Nag-intention na po siya na siya ay mag-aayuno na kahit hindi pa siya nakapag-gusol. Pero ang gusol niya, mga 8 a.m. pa lang ng umaga. Okay. So tapos, ibig sabihin na yung pag-ayuno niya, siyempre, sira yung pag-ayuno niya. Di ba? Ibig sabihin na hindi na siya pwede mag-ayuno sapagkat meron siyang menstruation. Now, ikakada na lamang niya yun, walang duda. Meron po kasi nagsabi na pagpatuloy niya yung pag-aayuno. Tanggap daw yung pag-aayuno niya. Kailanman hindi tanggap ang pag-aayuno ng isang babaeng mayroong buwan ng dalaw. Kasi ang buwan ng dalaw ay naka-invalidate ng fasting yon. So what makes sense, na nandyan sa kanyang invalidation ng isang gawain, tapos magagawin niya yon. Okay? So hindi niya pwedeng gawin yon. Hindi, la yasih. Sabi ng mga ulama, dala natin yan. Okay? Na hindi ito magiging tama ang kanyang pag-aayuno. Pero, i-continue niya yung pagpigil sa pagkain at sa pag-inom. Malinaw? Pero pag talagang gusto niyang kumain dahil sa na gutom siya, pwede niyang gawin yun pero nakasikreto at hindi hayagan. Malinaw? Okay. So, wala na. Khadija, magtatanong po kay Khadija? Sister Khadija Yahya? Okay. So, dito na mga kapatid. Ako po may tanong po. Okay, Zahra, Fadal. Diba, paano po yung yung nagdadasal po na laging nakapikit? Okay, good. Ang pagpikit, kung wala namang kadahilan, ito'y makruh.
ito ay tinatawag na makruh. Bakit sinasabing makruh? Dahil nga baka sakali makatulog siya, sobrang pikit niya. Hindi na malaya, nakatulog na pala, sobrang pikit. Kaya tinatawag na Hindi, lagi po nagdarasal ng nakapikit. Kaya nga. Kahit sabihin po na kaya ay makruh. Ito nga, pinapaliwanag ko, hindi pa ako tapos. Okay? Sige po. kapag ito ay ginagawa niya na may kadahilanan, halimbawa nakapag-concentrate siya. Okay? Nakapag-concentrate siya sa pagdarasal sa pamagitan ng pagpikit. At yun lamang ang paraan para makapag-concentrate siya. Ayaw niya mayroong makakita siya kasi bakit nawawalan siya ng khusyu'. Yun lamang ang tanging paraan para magkaroon siya ng khusyu' sa kanyang pagdarasal. Then be it. Sabi ng mga ulama, sabi ni Sheikh Uthaymin rahimahullah, then be it. Wala itong tinatawag na problema. Pero kapag walang kadahilanan na katulad nito, ito ay makruh. Ito ay tinatawag na makruh. Nina? Tapos hindi po binibigkas yung yung al-Fatiha, yung kapag sura. Hindi binabanggit yung at di gumagalaw ang dila niya, useless ang kanyang pagdarasal. Useless ang pagdarasal niya. Pero kapag gumagalaw yung dila, at least gumagalaw ang dila habang binabasa at binabanggit ang Fatiha, ito itanggap ang kanyang pagdarasal. Kasi ang pagbasa ay sa pamamagitan ng paggalaw ng dila. At hindi matatawag na pagbabasa ito kapag walang kaakibat na paggalaw o pagkilos ng dila. Linaw? Okay po. Shukran po. Afwan. Okay. So maraming salamat mga kapatid. Jazakumullahu khair. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. Drop a like, leave a comment, and don't forget to subscribe my YouTube channel, Alimuddin Onofre Ilyas. Thank you.